Magandang umaga. Nais kong ipamahagi sa inyo ang proyekto namin ngayon taon sa computer. Atin nga ba o sa kanila? Mga impluwensya sa pagkaing Pilipino. Alam nyo, sa gantong panahon, marami ng mga naging impluwensya sa pagkaing Pilipino. Ang tatlong may pinakamalaking impluwensya ay ang Amerikano, Espanyol, at Inchik. Ang pagkaing Pilipino-Espanyol. Nagsimula ito noong unang panahon nang madiskubre tayo ng mga Espanyol sa taon ng 1521 ni Ferdinand Magellan. Dahil doon, naiba hindi lang ang pamamahala sa ating bansa, pati na rin ang pamumuhay natin, gaya ng ating handain. Ang pinakasikat sa mga pagkain ay ang adobo. Di man ito gaya ng orihinal na pagluluto ng mga Espanyol, doon pa rin ang naging unang basehan ng sikat na pagkain ngayon. Ang pagkakaiba sa orihinal na luto ay ang pagluto sa toyo at mantika. Pagkaing Pilipino-Amerikano. Nagsimula ang ganitong pagluluto nang masakop na tayo ng mga Amerikano. Di man masyado malaki ang impluwensya sa pagkain natin, malakas ang bentahan sa mga pagkaing Amerikano sa ating bansa, gaya ng McDo at Jollibee. Ang isa pa ay sikat na bistek na nanggaling sa salitang beefsteak. Ang pagkakaiba ng dalawa ay ang bistek ay niluluto kasama ng toyo. Ang pagkaing Filipino-Chinese. Bagaman walang eksaktong taon, maaari nating sabihin na ito ay nanggaling sa mga mangangalakal na Inchik noong panahon ng Kastila. Maaari ring lumawak ang ganitong pagluluto dahil sa paninirahan ng mga Inchik dito. Ang isang sikat na pagkain dito ay ang arroz caldo, na kinakain sa umaga. Lingid sa kaalaman ng marami, ang arroz caldo ay masasabi nating Filipino-style congee na may dagdag na iba pang mga sangkap. Ito ang nakalap naming statistika tungkol sa gustong impluwensya o fusion batay sa 10 tao galing sa klase ng 2M. Teaspoon of minced garlic. So this is the 1 teaspoon of minced garlic. It's pretty much a heaping teaspoon. Just add a cup of vinegar. Thank you friends so much for watching. Ay isang pagkain na galing sa US o sa Amerika na nagkaroon ng Filipino twist. Ang mabibigay kong example nito ay ang hamburger. Sa ating mga Pinoy, mas gusto natin kasi na mas malasa siya. So, nilalagyan natin ng maraming condiments, ricado, at medyo maalat-alat. Ang